Ngayong umaga po ay ito ang sinasabi ng Roma chapter 6 verse 12 to 14. Roma chapter 6 verse 12 to 14 ay ganito po ang sinasabi niya sa wikang Tagalog. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang namamatay, upang hindi na kayo maalipin ng masasamang kita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, ipasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling nabuhay, at hinandog sa Kanya ang buo niyang pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Ito po ang ating title ng ating mensahe ngayong umaga ay Huwag. Pag sinabing huwag, isang babala sa atin ng Diyos, isang utos na huwag. Huwag ka. Huwag mong gagawin dito. Kaya sabi niya dito, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang namamatay. Yan. Ano ba yung namamatay? Ito yung katawan lupa. Ang rason ng Biblia ganito, upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Minsan, simple lang ang buhay ng Kristiyano. Dapat sa isang Kristiyano maging matalino kayo. Maging matalino tayo na sabi ng Biblia, wag. Pag sinabing wag, isang utos na iniutos sa atin na wag itong gagawin. Wag. Pag sinabing wag, ay nandito pinapailalim yung salitang pagkontrol ng Diyos sa buhay ng tao. Kapag sinabi niyang wag mong gagawin itong mga bagay nito. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong ipailalim ang inyong katawan sa kasalanang namamatay. Ang rason, para hindi ka na maalipin. Alam niyo sa totoo lang, hindi lamang itong kasalanan, iyong mga trabaho, yan ang umaalipin sa tao. Minsan wala nang panahon sa Diyos. Time sa sanlibutan. Yan ay pag nagpailalim ka dyan, aalipinin ka niyan. Hanggang sa ikaw ay hindi na makapaglingkod sa Diyos. Alam mo, minsan kaya nga maraming mga tao nagsasabi na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, bigyan mo ako ng hanap buhay, bigyan mo ako ng pagkapala. Pero pag nandoon na sa pagkapala at sa trabaho, aalipinin ka na nito hanggang sa ikaw ay hindi na makabalik sa Diyos. Kaya sabi niya dito, wag nating ipailalim sa kasalanan ang alinmang bahagi ng ating buhay o ang ating katawang namamatay. Sapagkat upang hindi na kayo maalipin. Napakasimple ng rason ng Biblia. Ang rason upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pila nito. Minsan kasi halimbawa, nag-aaral ka ng yung mga singers, wala na yung panahon sa Diyos. Yung mga artista, wala na yung panahon sa Diyos. Kaya yung ibang artista na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay bumababa sila. Nagbabak to normal people. Nagbabalik sila sa isang taong normal para sila makapaglingkod sa Diyos. Kasi nga, halimbawa, ikaw ay isang artista, maalipin ka ng mga worldly songs, maalipin ka ng mga worldly dance, maalipin ka ng mga worldly jokes, mga worldly things, tulad ng mga kung ano ng mga pampabunga dyan, makakalimutan mo na ang Diyos. Kaya nga sabi niya dito,
Huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan upang hindi na kayo maalipin nito. Simple lang ang rason. Huwag ninyong ipailalim ang inyong katawan na mamatay sa kasalanan para hindi kayo maalipin. 13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, kasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling ihinandog ang kanyang buong buhay ninyo at pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Yan yung buong buhay natin ay inandog natin sa Diyos na tayo ay tinanggap natin si Kristo at namatay tayo sa kasalanan at tayo ay pinatawad ng Diyos. Huwag na nating gagamitin itong ating katawang lupa para isangkot doon sa katwiran ng mga masasama. Kasi yung mga mahilig sa pangatwiran, mga joke, mga joke na sanlibutan, ito ay nakakapagpalayo sa Diyos. Hindi mo ba alam, yung mga biruan, yung mga tawanan, yung mga kwentuhan ng mga kabulastugan, yan ay nakakapagpalayo yan sa Diyos. Yan ay maliwanag nakasulat sa Timoteo na nakakapagpalayo yan sa Panginoon.